Nagpalabas ng pahayag itong si QMB at ayon sa 6'10 na big man natin ay excited na nga siyang maglaro para sa ating national basketball team at gilas ready na nga si QMB. Day by day sa kanilang ensayo ay may napipick up siya sa mga veteranong gilas players natin at kay Coach Tim Cone. Maganda ang takbo ng kanilang ensayo, nasa ayos ang lahat at inaasahan natin na maganda ang performance ng gilas laban sa team ng Guam na kahit pa nga 2% lamang ang nasabi ni Jericho Cruz na chances nilang manalo laban sa gilas team ay hindi naman ito assurance na sure win na talaga ang gilas. Kailangan pa rin nila na ibigay ang kanilang best game. Maging tayo nga excited na rin na makita ang gilas version ni QMB. Magandang pagkakataon na maibabad si Milora Brown laban sa team ng Guam at wala pang liga o mother team itong si QMB. Talagang naghintay na muna siya na makapaglaro muna para sa ating bayan. Kay Soto naglabas na ng target date nila sa kanyang comeback sa hardcourt at ito nga ay sa January. Pero ang lahat ay nakadepende pa rin sa kung ano ang magiging kalagayan ni Kai, kung ready na talaga siya. Naabot na ba nila ang maximum stage ng kanyang recovery at kung ganito nga ang sitwasyon ay wala na ngang dahilan para hindi makapaglaro si Kai Soto. Maninibago ng konti si Kai pero step by step ay masasanay rin siya kagaya ni AG Edu na kung saan ibang klase ang AG Edu na napanood natin sa FIBA World Cup. Hindi mo aakalain na nagkaroon ito ng ACL injury, tumapat laban kay Karl Anthony Towns itong si AG Edu at hindi biro ang bigat ng physicality na meron itong si Karl Anthony Towns sa loob ng paint. Kaya naman nakakabilib talaga si AG Edu sa FIBA World Cup dahil tinapatan niya ang isang Karl Anthony Towns at ganito rin ang mangyayari kay Kai. Makakabalik pa rin siya sa kanyang best form at makakapag-perform ng mabuti. Dalawang panalo ang kailangan ng gilas laban sa team ng Guam. Hindi nila hahayaan na makaisa ang team ng Guam. Ito ang goal at ito rin ang dahilan kung bakit sila nag-iensayo at nakafocus sa paparating na first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pero hindi nga rin basta-basta na lamang ibibigay ng Guam ang panalo sa gilas team. Asahan natin na lalaban ang team ng Guam at ibibigay rin nila ang kanilang best game kontra sa gilas para sa kanilang mga fans na sumusuporta rin sa kanilang national basketball team. Advantage ngayon ng gilas ang kanilang frontline. Palakas ng palakas ang laro ni na AG Edu at Junmar. Halos silang dalawa lamang ang nagbigay ng lakas sa loob ng paint para sa gilas team sa FIBA Asia Cup at mas matindi pa ang kanilang magiging performance dito ngayon sa FIBA World Cup Asian Qualifiers first window laban sa team ng Guam dahil mas nagiging solid pa ang galawan nila bilang mga gilas players. Idagdag pa natin na sa ngayon ay meron pa tayong QMB. Kapag nagamay ni QMB ang sistema o yung takbo ng mga plays at nasanay siya sa kanyang kakampi sa gilas bago ang laro sa first window kontra sa team ng Guam, ay asahan natin na mahihirapan talaga sina Jericho Cruz laban sa gilas team. Given na nga rin na ang team ng Guam ang underdog sa matchup na ito. Sila ang mas mahinang team laban sa gilas pero minsan ang mas mahinang team ang uhaw talaga sa panalo o yung upset win na tinatawag natin. Kaya naman wala talagang espasyo para sa gilas na sila ay maging kampante sa laro. Lahat na nga tayo ay excited sa laro ng gilas at maganda pa nga ang tinatakbo ng team natin sa ensayo. Mga aabangan natin sa gilas versus Guam, laro ni QMB, gaano kalakas ang ating frontline laban sa team ng Guam. Magagawa ba natin na matambakan ang Guam at masusukat rin natin sa dalawang games na ito ng gilas laban sa team ng Guam kung handa na ba tayo laban sa team ng Australia at New Zealand sa second window. Ito lamang ang ilan sa makikita natin sa performance ng gilas sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Halos sunod-sunod ang laro ng gilas. Pagkatapos ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ay Southeast Asian Games naman, tapos second window na ulit gilas versus Australia at New Zealand at malapit-lapit na rin ang comeback ni Kai. January 2026 ang target nila. Buo ang commitment ni Justin Brownlee sa ating national basketball team at natanong nga siya kung maglalaro ba siya para sa team ng Meralco Bolts sa East Asia Super League naman pagkatapos ng kanilang laro sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers para sa gilas team at walang naging diretsong sagot si JB. Pero ayon nga sa all-around player natin ay posible pa rin ang tandem na RHJ at Justin Brownlee at diretsuhin na natin kapag maganda ang kontrata o bayad. Ito ang nakikita natin ay matutuloy ang tandem na ito. Ito ang nakikita natin na isang dahilan o way para makapaglaro nga si JB sa team ng Meralco Bolts dahil alam naman natin na hindi ganun kahaba ang karera ng mga basketball players. Sa edad na 40 pataas ay halos nasa retirement stage na sila, kaya naman habang malakas pa si JB ay kailangan rin niyang sulitin ito at sa mas magandang deal siya maglalaro. Isa nga rin ang schedule at ang talagang focus ni JB sa ngayon ay ang FIBA World Cup Asian Qualifiers na muna para fresh na fresh ito at hindi ganun kapagod para sa gilas team.